Marami ang hindi nakakalam kung ano talaga ang pinakamahalaga sa isang matibay na relasyon. Akala ng iba, compatibility lang, sweet moments lang, communication lang, physical attraction lang. Pero bakit kahit mahal nila ang isa't isa, nasisira pa rin? Bakit may cheating? Bakit may coldness? Bakit may pride? Bakit may pagkawala ng respeto? Bakit may pagkawala ng peace? Kahit dati, sobrang in love. Now, may isang bagay po na nakakalimutan ng mundo. At ito po ay hindi kayang ibigay ng social media, ng modern na relationship advice, ng temporary feelings. Ang pinakamahalaga po sa matibay na relasyon ay ang Diyos sa gitna ng relasyon. At isa po sa pinakamakapangyarihang paraan para mangyari iyon ay ang sama-samang pagdarasal ng rosaryo. In Ecclesiastes chapter 4 verse 12, sinasabi po dito, "A cord of three strands is not quickly broken." Pansinin niyo po ito, hindi po dalawa lang, kundi tatlo. Ikaw, ang mahal mo, at ang Diyos. Kapag wala ang Diyos, madaling maputol. Pero kapag si Kristo ang sentro, mas mahirap sirain. Now, bakit maraming relasyon ang nababasag? Ito po kasi ang reality ngayon. Maraming relasyon ang mabilis pong magsimula, mabilis ma-fall, mabilis ma-attach, pero mabilis ding masira. Bakit? Dahil maraming relasyon ngayon ay emotion-centered, hindi Christ-centered. Kapag feeling lang ang pundasyon, paano kapag nawala ang kilig? Kapag attraction lang, paano kapag dumating ang problema? Kapag convenience lang, paano kapag may sacrifice na kailangan? In Matthew chapter 7 verse 24 to 27, sinasabi dito, ang bahay na nakatayo sa bato ay nananatili. Ang bahay na nakatayo sa buhangin ay bumabagsak. Now, ito pong malalim na reality. Ganon din po ang relasyon ito. Kapag ang pundasyon ay lust, ay selfishness, pride, temporary happiness, ako po, madaling masira. Pero kapag si Kristo ang pundasyon, may lalim, may grace, may direction. Bakit mahalaga ngayon ang rosaryo sa relasyon? Ito pong hindi naiintindihan ng marami. Kapag naririnig nila ang rosaryo, iniisip nila agad na, paulit-ulit lang yan, boring ritual yan, tradisyon lang yan, para lang yan sa matatanda. Pero ang hindi po nakikita ng iba, ang rosaryo ay hindi lang simpleng dasal. Ito ay paglalakbay kasama si Jesus sa pamamagitan ni Maria. Ano pang malalim na katotohanan? Habang nagro-rosaryo ka, hindi po si Maria ang sentro, si Kristo. In Luke chapter 1 verse 28, sinasabi dito, "Hail full of grace." In Luke chapter 1 verse 42, "Blessed are you among women." Ang unang bahagi po ng Hail Mary ay diretsong galing mismo sa Biblia. At habang inuulit mo po ang dasal, hindi po yan empty repetition. Kagaya ng sinasabi nila sa Matthew chapter 6 verse 7 na vain repetition. Ang kinukundina po ni Jesus dito ay vain repetition. Ibig sabihin, walang puso, walang meaning, mechanical lang. Pero ang rosaryo po ay may pagmumuni-muni, may meditation, may contemplation. So habang nagro-rosaryo ka, pinagninilayan mo ang buhay ni Kristo. His birth, His hidden life, His suffering, His death, His resurrection, His glory. Kaya ang rosaryo po ay paraang paghawak sa kamay ni Maria habang inilalapit kanya kay Jesus. Now, bakit napapatatag nito ang relasyon? Ito pong pinaka-importanting punto. Maraming relasyon po ngayon ang emotionally connected pero spiritually empty. Magkasama sa gala, magkasama sa travel, magkasama sa pictures, magkasama sa social media, pero hindi po magkasama kay Kristo. Ano pong malalim na reality dito? Kapag ang relasyon po ay puro emotions lang, nako, madaling mabasag. Bakit? Dahil nagbabago po ang feelings. May araw na sweet, may araw na malamig, may araw na inspired, may araw na pagod. Pero kapag ang relasyon ay spiritually connected, may mas malalim po na pundasyon ito. Dahil habang lumalapit kayo kay Kristo, lumalapit din kayo sa isa't isa. In Ecclesiastes chapter 4 verse 12, "A cord of three strands is not quickly broken." Ito po ay maliwanag na hindi lang ikaw at siya, kundi ikaw, siya at ang Diyos. At kapag si Kristo po ay nasa gitna, nako, mas mahirap po sirain ang relasyon. Ang rosaryo po ay nagtuturo ng mga bagay na kailangan talaga sa relasyon. Ito po kasing hindi nakikita ng marami na habang nagro-rosaryo ka, hindi lang po dasal ang ginagawa mo. Unti-unti ring binabago ang puso mo. Halimbawa na lamang po, sa sorrowful mystery, natututo kang magsakripisyo. Sa joyful mysteries, natututo kang maging humble. Sa glorious mysteries, natututo kang umasa. Sa luminous mysteries, natututo kang sumunod kay Kristo. At ano pong resulta?
Unti-unting nagiging mas patient, mas forgiving, mas humble, mas loving, mas selfless. At iyon mismo ang kailangan sa relasyon. Kaya maraming relasyon po ang mahina. Dahil gusto nila forever pero ayaw ng sacrifice, gusto nila ng genuine love pero ayaw ng humility, gusto nila ng peace pero walang prayer. Kaya ito pong malalim na reality. Hindi po sapat ang I love you lang. Kung walang forgiveness, walang sacrifice, walang faithfulness, walang grace ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, sinasabi po dito, love is patient, love is kind. Ang tunay na love ay hindi lang po emotion. Ito ay decision, sacrifice, commitment. Bakit si Maria pong umaakyat sa relasyon? Ito rin po ay hindi madalas maintindihan na kapag sinabi mong magrosary tayo, may ilan agad na nagsasabi, bakit si Maria? Pero tingnan niyo po ang Biblia. In John chapter 2 verse 5, do whatever He tells you. Iyan po ang buong misyon ni Maria. Hindi niya po inaagaw si Jesus, dinadala niya ang tao kay Jesus. At bilang isang ina, tinuturuan niya ang mga puso na magmahal, magtiis, magpatawad, maging tapat. Tingnan mo po si Maria, na natili kay Kristo, sa hirap, sa sakit, sa krus. Hindi po siya umalis. At iyan po ang klase ng pagmamahal na kailangan talaga sa relasyon ngayon. Now, ito po ang spiritual reality na hindi po nakikita ng marami. Maraming tao ang akala na normal ang lahat. Pero ayon po sa Biblia, Ephesians chapter 6 verse 12, our struggle is not against flesh and blood. Ibig sabihin nito, may spiritual battle. At isa po sa pinaka-target ng kalaban ay ang pamilya, ang marriage, ang relasyon. Bakit? Dahil ang pamilya po ang pundasyon ng lipunan at ang marriage ay larawan ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. In Ephesians chapter 5 verse 25 sinasabi nga po, husbands, love your wives as Christ loved the church. Ibig sabihin po nito, ang Christian marriage po ay hindi lang legal relationship. Ito ay living image ng pagmamahal ni Kristo. Kaya ano pong ginagawa ng kalaban? Hindi niya sisirain agad. Unti-unti kanyang lalamunin ng pride, ng lust, ng pornography, ng selfishness, ng cheating, ng coldness, ng pagkawala ng communication, pagkawala ng prayer. Unti-unti niya pong pinapatay ang unity. Kaya ito pong reality ngayon. Kapag ang pamilya po ay hindi nagdarasal, walang communication, walang Diyos sa gitna, madaling pasukin po ng division. In Matthew 12 verse 25, a household divided against itself cannot stand. Alam po ito ng dyablo. Kaya ang target niya, asawa laban sa asawa, magulang laban sa anak, kapatid laban sa kapatid. At alam mo kung ano pong isa sa pinaka-ayaw po ng demonyo? Pamilyang sama-samang nagdarasal. Lalo na po ng rosaryo. Bakit? Dahil ang rosaryo po ang nagpapaalala kay Kristo. Nagpapalalim ng repentance. Nagpapalakas ng unity. Nagdadala ng peace sa tahanan. At kung may bagay po na nagpapalakas sa relasyon papunta sa Diyos, iyon po ang gustong sirain ng kalaban. Now, bakit makapangyarihan ang pagdarasal po bilang magkasama? Well, marami pong magkasama kumain, manood, mag-date, mag-travel, matulog, pero hindi kailanman lumuhod ng magkasama sa harap ng Diyos. Ito pong malalim na reality. Kapag sama-sama kayong nagdarasal, natututo kayong maging humble. Bakit? Dahil walang pride sa taong tunay na lumuluhod sa Diyos. Kapag nagdarasal kayo, lumalambot ang puso, nawawala ang galit, bumabalik ang peace, natututong makinig, natututong magpatawad. In Matthew 18 verse 20, sinasabi dito, where two or three are gathered in my name, there am I among them. Kapag nagdarasal kayo ng magkasama, present si Kristo. Kapag present si Kristo, may healing. Kapag may grace, may pagbabago. Minsan po ang hindi kayang ayusin ng argument, naaayos po sa panalangin. Now, linawin po natin ito. Hindi po ibig sabihin na kapag nagro-rosaryo kayo, wala nang problema. Mag-aaway pa rin. May misunderstanding pa rin. May struggles pa rin. May temptation pa rin. Pero ang difference po, hindi kayo lumalaban ng mag-isa. Ano pong malalim na reality dito? Kapag ang relasyon ay walang Diyos, sariling lakas lang ang puhunan. Pero kapag may Diyos, may grace na tumutulong sa inyo. Sabi nga in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. May lakas na hindi lang galing po sa emotions, kundi galing sa biyaya ng Diyos. At minsan po kapag pagod na kayong magmahal, Diyos na ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Ito po madalas na misunderstanding ng maraming tao. Kapag narinig nila, magro-rosaryo tayo, lumapit tayo kay Maria. Ang inisip nila agad, hindi ba dapat si Jesus lang?
Linawin po natin ito. Hindi po pinapalitan ni Maria si Jesus. Hindi po siya ang Savior, hindi po siya ang source ng grace, hindi po siya ang sentro ng Christianity. Ang sentro ay si Kristo. At ang tunay po na role ni Maria ay dalhin ang tao kay Jesus. Sabi nga po in John 20 verse 5, do whatever He tells you. So yun din po ang pinakaunang recorded words ni Maria sa Gospel. Pansinin niyo po ito. Hindi niya po tinuturo ang sarili niya. Itinuturo niya si Jesus. Iyan po ang misyon ni Maria. Hindi niya po inaagaw ang atensyon kay Kristo, dinadala niya ang mga puso papunta kay Kristo. Tingnan po natin ang kasal sa Kana. Ito po kasi yung pinakamagandang larawan para po sa relasyon. In John chapter 2, sa wedding po ng Kana, naubusan po ng alak. At sa Jewish wedding culture, malaking kahihiyan po yon. Pero sino po ang nakapansin? Si Maria. Bago pa mapansin ng iba, napansinan ng isang ina. Ano po malalim na reality? Ganon din po si Maria sa maraming pamilya ngayon. Bago pa bumagsak ang relasyon, nakikita na niya ang sakit, ang coldness, ang pride, ang emotional distance, ang pagkawala ng communication, ang pagkawala ng prayer. At anong ginagawa niya? Hindi niya po sinasabi na ako ang sagot. Dinadala niya sila kay Jesus. At iyan pong ginagawa ni Maria hanggang ngayon. Na kapag lumapit ka po kay Maria, mas inilalapit ka niya kay Kristo. Now, bakit malaking tulong po si Maria sa mga relasyon? Well, dahil si Maria po ang ina, ang modelo ng pagmamahal, ang modelo ng humility, ang modelo ng faithfulness, ang modelo ng sacrifice. Tingnan mo po ang buhay ni Maria. Hindi po madali ang buhay niya. Nagbuntis siya nang hindi naiintindihan ng mundo, nanganak sa simpleng lugar, tumakas papuntang Egypt, nakita ang paghihirap ni Jesus, tumayo sa paanan ng krus. Pero hindi po siya umalis. Hindi po siya sumuko. Hindi po siya nag-unfaithful. Ano pong malaking reality dito? Iyan po ang klase ng pagmamahal na kailangan sa relasyon ngayon. Hindi lang po kilig, hindi lang po excitement, hindi lang po emotion, kundi faithfulness, endurance, sacrifice, pananatili, kahit mahirap. Ang problema po sa maraming relasyon ngayon, well, maraming taong gusto ng forever, pero ayaw ng sacrifice. Gusto nila ng true love, pero ayaw sa forgiveness. Gusto nila ng strong relationship, pero ayaw lumuhod sa Diyos. Kaya ang maraming relasyon po ngayon ay nababasag. Dahil ang pundasyon po ay emotion lang. At ang emotion ay nagbabago. Pero ang pag-ibig po na may Diyos, may lalim, may grace, may tibay. Bakit napakalaga po ng ina sa isang pamilya? Well, kapag ang isang ina po ay mapagmahal, prayerful, humble, faithful, malaki pong epekto niya sa buong tahanan. Ganon din po spiritually. Si Maria po bilang spiritual mother, inaakay niya ang pamilya papunta kay Kristo. Sabi nga po in John 19:26-27, behold your mother. Yan po ang malalim na katotohanan na sa krus, hindi lang po si John ang binigyan ni Jesus ng ina. Nakita ng simbahan dito, ibinigay ni Kristo si Maria sa lahat ng believers. Kaya kapag lumapit po tayo kay Maria, lumalapit din po tayo sa isang ina na nagmamalasakit, umaakay, nananalangin para sa atin. Bakit mas nagiging mapagmahal pong relasyon kapag may dasal? Well, dahil ang tunay po na prayer, binabago po ang puso. Kapag ang couple po ay sama-samang nagro-rosaryo, sama-samang nagdarasal, sama-samang lumalapit sa Diyos, nako po, unti-unting nawawala ang pride, ang selfishness, ang bitterness. At ano po ang pumapalit dito? Humility, patience, understanding, peace and forgiveness. Sabi nga po in Galatians chapter 5 verse 22-23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and patience. Iyan po ang kailangan ng relasyon. Hindi lang po attraction, kundi fruits of the Spirit. Ano ngayon ang mangyayari kapag walang prayers ang relasyon? Well, yan po ang danger. Na kapag walang prayer, hindi agad nasisira ang relasyon, unti-unti. Na para bang bahay na dumadaan sa anay. Na sa labas ay mukhang okay, pero sa loob, kinakain na pala. Ganon din po ang relasyon na walang Diyos. Sa una okay pa, masaya pa, sweet pa. Pero habang tumatagal, pumapasok na ang pride, pumapasok na ang selfishness, pumapasok na ang lust, pumapasok ng emotional distance, pumapasok ng temptations, pumapasok ng pagkawala ng communication. Now, ito pong reality. Maraming relasyon po ang hindi nasisira dahil sa isa pong malaking problema. Nasisira ito dahil sa maliit na bagay na pinabayaang lumaki.
Hindi na po nag-uusap, hindi na po nagdarasal, hindi na po nagpapatawad, hindi na naglalaan ng oras, hindi na lumalapit sa Diyos. At unti-unting lumalamig po ang puso. Now, ito pong masakit na reality. May mga couples po na nagsisimba, active sa church, active sa religious sa labas, pero sa bahay po, walang prayer together. Ito pong malalim na reality. Pwede kang malapit sa simbahan, pero malayo sa isa't isa. Kaya mahalaga po ang family prayer. Hindi lang po personal prayer. In Joshua 24 verse 15, sinasabi dito, "As for me and my house, we will serve the Lord." Pansinin niyo po ito, my house. Ang pamilya po ay dapat sabay-sabay lumalapit sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos po ay wala sa gitna, ibang bagay na pong pumapalit. Ang ego na, ang pleasure na, ang lust, ang distraction na, ang worldly priorities. Kaya, paano ngayon magsimula? Well, ito pong iniisip ng marami. Hindi kasi kami sanay. Hindi namin alam kung paano. Nahihiya kami at busy kami. Pero hindi po kailangan na perfect. Hindi po kailangan na mahaba agad, hindi po kailangan na dramatic agad, hindi po agad na sobrang spiritual na. Simulan lang po sa simple. Isang Hail Mary, isang decade ng Rosary, isang Our Father bago matulog. Well, malaking bagay na po yon. Ang importante po dito, nagsisimula kayong ilagay ang Diyos sa gitna. At huwag mo pong maliitin ang simpleng dasal dahil minsan ang maliit na prayer ang nagsasalba po ng relasyon. Kapag hirap kayong mag-usap, kapag puno na ng galit, ng pride, ng misunderstanding, naku, mahirap na pong makinig. Kaya minsan po, bago kayo mag-usap, magdasal muna kayo. Dahil minsan, ang hindi kayang ayusin po ng argument, naaayos ng grasya ng Diyos. Sabi nga in Matthew 19:26, "With God, all things are possible." May mga pusong hindi kayang baguhin po ang lecture, pero kayang baguhin ng Diyos. Ito pong mas malalim. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang po kilig, hindi lang po butterflies, hindi lang po excitement, hindi lang po attraction. Dahil lahat ng iyon pwedeng mawala. Ang tunay po ng pagmamahal ay sacrifice, forgiveness, faithfulness, patience, surrender. Yan po ang sinasabi in 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, love is patient, love is kind. Iyan po ang klase ng love na hindi po kayang ibigay ng mundo nang walang Diyos. Dahil ang mundo po ay nagtuturo na kapag hindi ka na masaya, umalis ka. Pero si Kristo, nagtuturo ng faithfulness, ng sacrifice, ng covenant, ng tunay na pagmamahal. Maliwanag po yan. Kaya maraming tao po ngayon ang naghahanap ng perfect relationship. Pero ang tunay po na kailangan mo ay banal na relasyon. Relasyong may Diyos, relasyong marunong magdasal, relasyong marunong magpatawad, relasyong marunong magsakripisyo, relasyong lumalaban ng magkasama. Kapag si Kristo na pong sentro ng relasyon, may kapayapaan kahit may problema. Kapag si Maria na pong umaakay sa inyo, mas lumalapit kayo kay Jesus. At kapag ang dalawang puso ay sabay lumuhod sa Diyos, ako po, mas mahirap silang paghiwalayin ng mundo. Kaya ka-curious, ang relasyon po na sama-samang nagro-rosaryo ay relasyong unti-unting inilalapit ng Diyos sa langit. Kaya kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. Mama Mary, guide our family. Please like and share at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.